Ang buwanang sweldo ko ay 70,000 at ibinibigay ko ang bawat sentimo nito sa kuya kong si Derek para siya ang mamahala, pero lugaw at sarang gulay lang ang kinakain ko sa bawat kainan. Ni hindi nga ako makabili ng bagong salawal. Gayunpaman, nagpadala pa rin si Derek ng voice message na nagrereklamo. Brian, pumasok na ang pera, pero umatake na naman ang emphysema ni tatay. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng imported na target na gamot. Isa pa, hindi na rin maayos ang mga binti ni nanay. Yung kapitbahay natin, kumuha ng massage therapist, 300 lang bawat session. Iniisip kong kumuha rin tayo para kay nanay. 70,000 lang ang ipinadala mo sa kabuuan. Natatakot akong kulang na kulang iyon. Namumutla ang kamay kong mahigpit na nakahawak sa telepono, habang bumaon ang mga kuko ko sa palad. Hindi sapat ang 70,000. Copywriter ako sa isang malaking lungsod. Mukhang maganda ang trabaho, pero sa totoo lang isa lang akong karaniwang empleyado sa opisina. Deposito sa upa na katumbas ng 1 buwan, 3 buwang advance, mga bayarin, pamasahe. Mahigit 70,000 lang ang naiuwi ko bawat buwan at walang palya ko iyong ipinapadala sa bahay. Sa natitira, namumuhay akong parang monghe sa lungsod kung saan napakamahal ng bawat pulgada ng lupa. Derek, hindi ba kakapadala ko lang ng 80,000 noong nakaraang buwan? Sabi mo ipapaayos ang bubong. Hindi pa nga tapos ang buwan. Bakit humihingi ka na naman? Mabilis ang naging sagot niya. Text naman ito, punong-puno ng pagkainip. Brian, ano bang ibig mong sabihin? Nakaupo ka sa opisinang may aircon sa malaking syudad. Wala kang ideya kung gaano kahirap ang buhay dito sa bahay. Matanda na sina nanay at tatay at kailangan may kasama sila sa lahat ng oras. Ako at si Linda ang naglilinis ng puwit nila at nagpapalit ng lampin nila araw-araw. Hindi nga kami makapagtrabaho ng maayos. Akala mo ba masarap ang buhay namin dito? Kung sa tingin mo sobra ang perang hinihingi, umuwi ka at ikaw ang mag-alaga sa kanila. Ako ang lalabas para magtrabaho at padadalhan kita ng 80,000 bawat buwan. Pareho na namang litanya. Sa tuwing magtatanong lang ako kahit kaunti tungkol sa mga gastos, agad inilalabas ni Derek ang alas niyang moralidad na para bang dahil siya ang nanatili sa tabi ng mga magulang namin. May karapatan na siyang humingi ng kahit ano at hindi na pwedeng questionin. Huminga ako ng malalim, pilit siyang kinakausap ng mahinahon. Derek, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, tungkol sa gamot ni tatay, may sinasagot naman ang health insurance. At tungkol sa masahe, hindi ba nag-aaral si Linda ng massage therapy? Hindi ba pwede siyang? Tama na, tama na. Brian, nahihirapan sina Derek at Linda. Magdamag na umubo ang tatay mo kagabi. Ano bang masama kung magdagdag ka pa ng kaunting pera? Ngayong tumatanda na ang nanay mo, ang sakit na ba talaga sa loob mo na gumastos ng kaunti para sa kanya? Pagkarinig ko sa matanda at mapangaral na boses ni nanay, gumuho agad ang lahat ng depensang itinayo ko. Siya ang nanay na nagpalaki sa akin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagtanong lang ako dahil nag-aalala akong baka hindi na pupunta sa gamot ang pera. Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang sarili mong kuya? Sige, magpadala ka agad ng isa pang 30,000. Kailangan nating kunin ang gamot bukas. Nakatitig ako sa balance ng account ko. 32,000 na lang ang natitira. Ang perang iyon sana ang pambayad ko sa renta sa susunod na buwan. 3 minuto akong nag-atubili pero ipinadala ko pa rin ang 30,000. Sa sandaling iyon, habang nakatingin sa 2,000 natitira sa account ko, bigla akong natauhan kung gaano ako katanga. Akala ko, basta tuloy-tuloy lang akong magpapadala ng pera, mabibili ko ang pagkakasundo ng pamilya at ang kalusugan ng mga magulang ko. Pero nakalimutan kong ang kasakiman ng tao ay parang hukay na walang ilalim. Hindi iyon kailanman mapupuno. Hindi ko sinabi sa sinuman sa bahay na biglang inayos ng kumpanya ang schedule ng proyekto at binigyan ako ng 3 araw na bakasyon, dagdag pa ang weekend. 5 araw lahat. Pagod na pagod ako, bumili ako ng tiket sa mabilis na tren, dala ang 2 kahon ng mamahaling bird's nest na ipinamigay ng kumpanya at ilang damit na binili ko para sa pamangkin ko. Umuwi ako, umaasang masorpresa sila. O baka ang totoo, sa sobrang pagod ko, gusto ko lang umuwi, kumain ng mainit na pagkain, at marinig si nanay na tawagin ako sa palayaw ko noong bata pa ako. Pero hindi ko kailanman naisip na ang naghihintay sa akin ay hindi isang sorpresa. Isa itong napakasakit na sampal sa mukha. 2 palapag na bahay na may bakuran ang bahay namin sa labas ng bayan. 5 taon na ang nakalipas, noong kakasimula ko palang magtrabaho, inubos ko ang lahat ng ipon ko para ipaayos ang bahay na ito. Noong panahong iyon, sinabi ni Derek na gusto na niyang magpakasal, pero masyado raw luma ang bahay, kaya minamaliit sila ng pamilya ng mapapangasawa niya.
Lumuhod at nakiusap sina nanay at tatay sa akin nang umiiyak. Nangutang ako, humiram ng pera kung kani-kanino, at halos himayin ang lahat ng kaya kong ipunin para makapagpadala ng 300,000 yuan sa bahay. Sa kasal, pinuri ng lahat ng kamag-anak si Derek dahil napakagaling daw niya at nakapagpatayo ng ganoon kagandang bahay. Ni isa sa kanila, walang bumanggit sa pangalan ko. Hindi na lang ako nagreklamo. Tutal, pamilya kami. 4:00 ng hapon, sakto ang sikat ng araw. Hinila ko ang maleta ko papunta sa tarangkahan at bigla akong napatigil. Sa pasukan ng bakuran, na dati tambakan ng kung ano-anong gamit, nakaparada ngayon ang isang bagong-bagong SUV. Sa pintura pa lang at mga gulong nito, halatang mamahaling modelo iyon, hindi bababa sa 400,000 yuan ang halaga. Wala namang matinong trabaho si Derek. Paminsan-minsan lang siyang kumikita sa mga raket at sa ilang ektaryang lupang sinasaka ng pamilya. Si Linda naman ay buong panahong may bahay. Saan nila nakuha ang pambili ng kotse? Nanalo ba sila sa loto? Nagulo ang isip ko. Tinulak ko ang nakasingkaw na tarangkahan. Tahimik ang bakuran. Mahigpit na nakasara ang pinto ng kwarto ni Derek at mahina kong naririnig ang ugong ng aircon. Iyon lang ang tanging aircon sa bahay, ang binili ko para kina nanay at tatay noong nakaraang tag-init para hindi sila ma-heatstroke. Pero ipinalagay ni Derek iyon sa sarili niyang kwarto. Ang dahilan niya, hindi raw kinakaya ng pamangkin ko ang init at sina nanay at tatay naman ay may rayuma, kaya hindi raw nila kaya ang malamig na hangin. Pinipigil ko ang paninikip ng dibdib ko at naglakad papunta sa pangunahing sala. Madilim ang ilaw sa loob. Sa tabi ng isang lumang hapagkainan na kupas na ang pintura, nakaupo si tatay nang nakayuko, hawak ang isang mangkok na enamel. "Tay!" Tawag ko. Biglang nanginig ang buo niyang katawan. Muntik nang mahulog ang mangkok na hawak niya. Lumingon siya. Napuno ng gulat ang nanlalabo niyang mga mata, pero agad iyong napalitan ng takot. "Brian, bakit ka umuwi?" Walang saya sa mukha niya, takot lang. Lumapit ako at malinaw kong nakita ang pagkain sa mesa. Isang mangkok ng lugaw na halos makita mo na ang refleksyon mo sa sobrang lapot nito, at isang maliit na plato ng maitim at bukol-bukol na atsarang gulay. Wala nang iba. "Tay, ito lang ang kinakain ninyo." "Nasaan si nanay? Nasaan sina Derek at Linda?" Nagkandara pa si tatay na itago ang atsarang gulay sa likuran niya. Gusto ko lang ng magaan na pagkain." Mas mabuti sa kalusugan ang magaan na pagkain. Nagpunta ang nanay mo para maglaro ng baraha. Dinala naman ni Derek at Linda ang pamangkin mo sa Kentucky sa bayan. Kentucky? Napatingin ako sa pulsuhan ni tatay, balat at buto na lang. Naalala ko ang sinabi ni Derek sa telepono noong isang linggo. Umaatake na naman ang emphysema ni tatay. Kailangan niya ng imported na target na gamot. Kailangan ni nanay ng masahe. Mahina na ang katawan ni nanay at tatay. Kailangan nila ng masustansyang pagkain. Nasaan ang imported na gamot? Hindi ba sinabi ni Derek na kailangan mo ng target na gamot, iyong mahigit 2,000 ang isang bote? Nasaan iyon? Umiwas ng tingin si tatay at nautal na sumagot. Naubos na. Kakainom ko lang ng huli ngayon. Nasaan ang bote? Tingnan ko ang tatak. Bibili na lang ako sa syudad at ipapadala ko pagbalik ko. Hindi ko siya tinantanan. Patuloy akong nagtanong. Itinapon na. Malas lang iyan. Bakit pa itatago ang walang kwentang bagay na iyon? Biglang tinaasa ni tatay ang boses niya na para bang matatakpan ng lakas ng boses ang konsensya niya. Hindi ako naniwala. Tumalikod ako at naglakad papunta sa basurahan sa sulok. Hoy, bakit mo hinahalungkat ang basura? Madumi iyan. Nagpanik si tatay at pilit na tumayo para pigilan ako, pero hindi na matatag ang mga binti niya. Hindi niya ako naabutan. Tinapakan ko ang takip ng basurahan para bumukas ito. Sa loob, may ilang balat lang ng itlog, mga nabubulok na dahon ng gulay, at isang puting bote ng gamot. Yumuko ako at pinulot iyon. Karaniwan lang itong puting plastik na bote. Nakasulat sa etiketa, mga tableta ng licorice para sa ubo. Ginawa noong nakaraang buwan. Gamot ito sa ubo. Ilang daan lang ang isang bote. Hindi ito target na gamot. Hindi ito imported na gamot. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa mapait na sakit ng damdaming niloko ako ng sarili kong pamilya. Ito ba ang sinasabi ni Derek na gamot na nagliligtas ng buhay na nagkakahalaga ng 2,000 yuan bawat bote? Namula sa hiya ang mukha ni tatay. Iniimbestigahan mo ba ako? Kung anong gamot ang gusto kong inumin, iyon ang iinumin ko. Ano bang mali rito? Epektibo naman ito sa ubo.
Hindi ako sanay sa mga gamot na galing sa ibang bansa. Nanginginig ang mga labi niya. Bigla niyang ibinagsak ang mga chopstick sa mesa. Kung ganoon, nasaan ang pera? Nagpadala ako ng 70,000 noong isang linggo, 30,000 noong isang araw, 100,000 lahat, tapos lugaw at gamot sa ubo na ilang daang yuan lang ang mayroon kayo. Nasaan ang pera? Inipon. Para sa mga emergency sa hinaharap. Inipon. Inipon sa kotse sa labas, tama ba? Sa sandaling iyon, may narinig na mga boses mula sa labas ng tarangkahan. Pauwi sina Derek, Linda at ang anak nila habang nagtatawanan. Grabe, ang komportable pala talaga ng bagong kotse. Iba talaga ang leather seats. Siyempre, ang lakas pa ng makina. Sa susunod, mag-drive naman tayo papuntang kabisera ng probinsya. Daddy, gusto ko pa ng egg tart. Nagrereklamo ang pamangkin ko. Lahat sila, nakangiti at may bitbit na mga shopping bag, dahan-dahang pumasok. Pagkakita nila sa akin na nakatayo sa pintuan ng sala, madilim ang mukha, biglang natigil ang tawanan nila. Natigilan si Derek sandali, saka nagsuot ng pilit at alanganing ngiti. Uy, Brian, umuwi ka pala. Bakit hindi ka nagsabi ng mas maaga? Susunduin sana kita sa estasyon. Tingnan mo naman, wala tuloy kaming naihandang masarap na pagkain. Derek, magandang kotse. Patag ang boses ko. Hiniram ko lang iyan sa kaibigan ko ng ilang araw. Alam mo naman, napakahirap kapag walang sasakyan sa bahay. Agad niyang isiniksik ng mas malalim sa bulsa ang susi ng kotse habang pilit na tumatawa. Hiniram? May kaibigan ka na palang ganyan, Derek. Nagtagpo ang mga mata namin. Nagbago ang ekspresyon niya. Alam niyang wala na siyang maitatago. Binitiwan na niya ang pagpapanggap. Ano bang klaseng tono iyan? Kapatid mo ako. Ano bang masama kung bumili ako ng kotse? Inisip ko lang na mas madali nating madadala sina nanay at tatay sa ospital kung may sasakyan, hindi ba? Ginamit mo ang perang para sa pagpapagamot nila para bumili ng kotse. Napakaginhawa nga naman yan. Itinaas ko ang bote ng gamot sa ubo na hawak ko at malakas iyong ibinagsak sa sahig. Ito ba ang imported na gamot na binili mo para kay tatay? Itinuro ko ang lugaw at atsarang gulay na nasa mesa. Ito ba ang sinasabi mong paglilinis ng puwit nila at pagpapalit ng lampin? 70,000 yuan ang ipinapadala ko sa iyo bawat buwan, tapos ito lang ang ipinapakain mo kay tatay. Ikaw, kumakain ng Kentucky, nagmamaneho ng bagong kotse, habang si tatay ay iniiwan mong mag-isang umiinom ng lugaw sa bahay. Sa isang iglap, nanigas ang buong paligid. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, itinulak ni Linda ang bata papasok sa kwarto, saka humarap sa akin at nagsimulang magkunwaring umiiyak. Sa totoo lang, sayang ang talento niya. Dapat nanalo na siya ng Oscar. Brian, paano mo naman nasasabi ang mga ganyang bagay? Ang kotse ay para sa pamilya. Hindi mo alam. Noong huling nilagnat ang nanay mo sa kalagitnaan ng gabi, wala kaming matawag na taxi. Binuhat siya ni Derek sa likod niya ng 3 milya. Nadurog ang puso namin nang makita iyon. Kaya naglakas loob kaming umutang para makabili ng kotse. Inutang lang ang paunang bayad. Mahigit 6,000 yuan ang hulog namin bawat buwan. Akala mo ba madali ang buhay namin? Inutang? Ang paunang bayad galing sa perang ipinadala ko para sa pagpapagamot ni nanay at tatay, hindi ba? Tama na. Kakauwi mo lang tapos sisigaw-sigaw ka na agad. Ganyan ba ang asal ng isang nakababatang kapatid? Ginagawa iyon ni Derek para sa akin, para sa pamilyang ito. Nanatili siya sa tabi ko at siya ang nag-aalaga sa akin. Kahit wala siyang nagawang pambihira, sapat na ang paghihirap niya para magkaroon siya ng karapatan. Ano bang masama kung kumuha siya ng kaunting pera? Karapat-dapat naman siya roon. At ikaw? Ilang beses ka bang umuuwi sa isang taon? Bukod sa pagpapadala ng mabahong pera mo, naging mabuting anak ka ba kahit isang araw lang? Ha? Walang utang na loob. Lumayas ka. Lumayas ka sa bahay ko. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigaw ni tatay. Nakatayo lang sa gilid sina Derek at Linda. Pinagmamasdan ako, habang nakataas ang sulok ng mga labi nila sa malamig at mayabang na ngisi. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang pamilyar, ngunit tila estrangherong ama na nasa harapan ko, at biglang may malamig na kilabot na dumaloy sa buong katawan ko. Kaya pala sa mga mata nila, ang lahat ng pagsisikap ko, bawat patak ng pawis at dugong ipinuhunan ko para kitain ang perang iyon, mabahong pera lang. Pero si Derek, ginagamit ang perang ipinadala ko at inuubos iyon sa luho, at iyon ang karapat-dapat niyang gawin. Ito ang pamilya ko. Ito ang pamilyang halos ikamatay kong pinagsikapang protektahan. Huminga ako ng malalim.
May isang bagay na tuluyang nabasag sa dibdib ko. Pero may mas matigas na bagay na nabuo kapalit nito. Sige, Tay. Ikaw na mismo ang nagsabi. Dahil napakabuti ni Derek sa pag-aalaga sa inyo, at dahil mabaho lang naman ang pera ko. Sa sumunod na sandali, inilabas ko ang telepono ko sa harap nilang lahat. Binuksan ko ang banking app at inalis ko ang otomatikong paglilipat ng pera sa pamilya na buwan-buwan kong ipinapadala sa bahay. Simula ngayon, hindi na ako magpapadala ni isang kusing. Sakto namang pumasok si nanay, may dalang basket ng gulay. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto ko. Mula sa labas ng pinto, narinig ko ang eksaheradong pagdaing ni tatay at ang malakas na paghahagis ni Derek ng mga gamit. Parang mga karayom na tumutusok sa tainga ko ang bawat tunog. Talagang nagpalaki ako ng anak na walang utang na loob. Akala niya kung sino na siya. Nay, tingnan mo nga siya. Pinaiinit niya ang ulo ni tatay ng ganito. At ang hulog natin sa utang ngayong buwan, hindi pa natin alam kung saan kukunin. Nakatitig ako sa balanse ng mobile banking ko. Lalong luminaw ang planong nabubuo sa isip ko. Maaga kinaumagahan, habang nagliliwanag pa lang ang langit, umalis na ako. Hindi ako namalengke. Hindi rin ako bumili ng gamot para kay tatay. Dumiretso ako sa pinakamalaking ahensya ng home care sa buong bayan. Tutal, sinasabi ninyong wala akong naitutulong, magbabayad na lang ako ng profesional para siya ang maging mabuting anak kapalit ko. Sa ahensya, kumuha ako ng isa sa pinakamahusay nilang tagapag-alaga, si Aling Reed. Mahigit 50 anyo siya, matipuno ang pangangatawan at napakalakas ng boses. Sa isang tingin pa lang, halatang mahusay siyang kumilos at hindi basta-basta kayang sindakin. Direkta akong pumirma ng kontrata sa ahensya. 8,000 yuan ang sweldo bawat buwan, direktang ibabayad sa kumpanya at hindi kailanman dadaan sa kamay ng kahit sino sa pamilya. Isa lang ang kondisyon ko, dapat mapakain at maalaga ang mabuti sina nanay at tatay. Kapag may kumuha ng pagkain ng matatanda o nakialam sa pag-aalaga sa kanila, direkta ninyo akong tawagan. Nang maiuwi ko si Aling Reed, kasalukuyang kumakain sina Derek at Linda sa mesa. May braised pork, hipong may butter glaze, at gaya ng dati, walang espesyal na pagkain para kay tatay. Sa pinakadulo ng mesa, sa harap ni tatay, naroon ang isang mangkok ng matabang sabaw na may simpleng noodles. Pagkakita nilang pumasok akong may kasamang hindi nila kilalang babae, natigilan si Derek. Brian, sino iyan? Si Aling Reed. Ang profesional na tagapag-alagang kinuha ko. Malakas kong ibinagsak ang kontrata sa ibabaw ng mesa. Hindi ba sinabi ninyo na kailangan ninyong magtrabaho at abala si Linda? Simula ngayon, si Aling Reed na ang mag-aalaga kina nanay at tatay. Kayong dalawa, pwede nang mag-abala sa iba ninyong gustong gawin. Tagapag-alaga? Nako, hindi biro ang magbayad ng tagapag-alaga. 3 o 4 na libo kada buwan iyon. 8,000. 8,000. Brian, nababaliw ka na ba? Sa iba mo pa talaga ibibigay ang pakinabang. Ibigay mo na lang sa akin ang 8,000 iyon at aalagaan ko sina nanay at tatay na parang mga emperador. Bakit mo ibibigay sa isang estranghero? Narinig din ni tatay ang usapan. Kahit tutol siya sa pagkuha ng tagapag-alaga, nang marinig niyang 8,000 ang bayad, agad siyang nanghinayang. Tama. Brian, si Derek na lang ang mag-alaga sa amin. Ibigay mo na lang kay Derek ang perang iyon. Makakatulong pa sa gastusin sa bahay. Tay, sino nga ba ang nagsabi kahapon na pagod si Derek sa paglilinis ng puwit at pagpapalit ng lampin araw at gabi? Kung ganoon siya kapagod, dapat lang na makapagpahinga siya. Nagiging makonsiderasyon lang ako kay Derek. Ginagastusan ko pa nga para mapalaya siya sa mga gawaing iyon. Aling Reed, una ninyong gagawin sa trabaho. Kailangan ng tatay ko ng masustansyang pagkain. Pakikuha ang braised pork at mga hipon at ihain ninyo sa kanya. Opo, sir. Praktikal si Aling Reed at walang sinasayang na oras. Hindi na siya nagsalita pa. Dinampot niya agad ang braised pork at mga hipon. Nagpanik si Linda at mabilis na sinubukang agawin ang mga iyon. Hoy, ano nang ginagawa mo? Ako ang nagluto niyan. Tiningnan siya ng masama ni Aling Reed, saka itinaas ang sandok na hindi kinakalawang na bakal at malakas na ibinagsak iyon sa mesa. Ako ang propesyonal. Kailangan ng matanda ng protina. Para sa kanya ang karne na ito. Nagulat si Linda sa tindig ni Aling Reed. Lumingon siya kay Derek. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mas gugustuhin mo pang ibigay sa estranghero kaysa sa sarili mong pamilya. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy iyan. Sa sandaling iyon, habang pinapanood kong napatahimik si Derek, kahit paano ay gumaan ang matagal ng naipong sama ng loob sa dibdib ko. Sa sumunod na 2 araw, naging hindi pangkaraniwang magulo ang bahay. Lumayas ka.
Ikaw na matandang babae na taga-ibang lugar, bahay ko ito. Pwede kong kunin ang kahit anong gusto ko. Ano nang nangyayari rito? Sir, bigla na lang pumasok ang lalaking ito, dumiretso sa kabinet at kinuha ang mga sigarilyong regalo sa inyo. Sinabi kong para sa inyo ang mga iyon pero ayaw niyang bitawan. Tinulak pa niya ako. Kapatid niya ako. Ano nang masama kung kumuha ako ng 2 karton ng sigarilyo? Ipagpapalit ko lang naman ang mga iyon para may panggas ako. Ano nang problema roon? Ganito pala ang sitwasyon. Kung wala ang suporta ko, wala na palang pambili ng gasolina ang kotse niya. Ibalik mo iyan. May pagbibigyan ako ng mga sigarilyong iyan. Hindi. Brian, sasabihin ko sa iyo, hindi na kami mabubuhay ng ganito. Nagpasok ka ng estranghero sa bahay para manmanan kami. Hinahayaan mong sinananay at tatay lang ang kumain ng lahat ng masasarap na pagkain. Pinapatay mo kami sa ganitong paraan. Kukunin ko ang mga sigarilyong ito ngayon. Tingnan natin kung ano nang magagawa mo. Sakto namang lumabas si tatay mula sa kwarto niya, nakasandal sa tungkod. Brian, 2 karton lang naman ng sigarilyo iyan. Ibigay mo na sa kuya mo. Kailangan niyang magpakarga ng gasolina sa bago niyang kotse. Parang lumubog sa nagielong tubig ang puso ko. Tay, nasaktan si Aling Reed nang itulak siya ni Derek. Taga-probinsya naman siya. Matibay ang katawan ng mga taga-bukid. Kaunting pagkakabangga lang iyon. Ano bang ipinagkakagulo mo? Pinapalaki mo lang ang maliit na bagay. Tanggalin mo agad ang babaeng iyan. 8,000 ang sweldo niya bawat buwan. Masakit sa loob kahit tingnan lang. Ibigay mo na lang kay Derek ang perang iyon para maipambayad niya sa hulog ng kotse. Iyan ang talagang mahalaga sa bahay na ito. Ano man ang kasama ang gawin ni Derek, sa mata ng mga magulang namin, lagi siyang napapatawad. At gaano man karami ang ibigay ko, sa oras na hindi ko gawin ang gusto nila, ako agad ang masamang anak. Narinig mo ba ako? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Lumayas ka. Lumayas ka ngayon din. At huwag mo nang asahang makukuha mo pa ang natitira mong sahod. Derek, iniisip mo ba talagang obligado akong ibigay sa iyo ang perang iyon? Siyempre. Pinalaki ka ni nanay at tatay sa loob ng napakaraming taon. Dapat mo silang suklian. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Dapat ako rin ang suportahan mo. CJ. Tumango ako at inilabas ang telepono ko. Akala ni Derek maglilipat na ako ng pera. Unti-unting lumitaw ang sakim ng ngiti sa mukha niya. Ayan, ganyan dapat. Pamilya tayo. Hello, gusto kong magsumbong ng krimen. Ang address ay... May taong sa pilitang pumasok sa bahay ko, ninakawan ako at nanakit ng tao. Biglang natahimik ang buong bahay. Nagyelo ang ngiti sa mukha ni Derek na para bang nakakita siya ng multo. Sa sobrang gulat ni tatay, nabitawan niya ang tungkod niya. Ipapatawag mo ang pulis para sa sarili mong kapatid. Nabaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Kung pera lang ang mahalaga sa inyong lahat at wala kayong pakialam sa pamilya, edi sa batas natin ito tapusin. Ang pagnanakaw ng higit sa 1,400 yuan ay sapat na para maaresto. Aling Reed, kapag dumating ang mga pulis, ipadokumento ninyo ang mga tinamo ninyong pinsala. Opo, sir. Brian, ibabalik ko na, sige na. Huli na. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Brian, huwag kang tumawag ng pulis. Kapag inaresto ang kuya mo, sino na ang magbabayad ng hulog sa kotse? Kaya pala ang kapal ng mukha nila dahil alam nilang palagi ko silang pinagbibigyan. Walang pambayad sa hulog ng kotse. E di ibenta ninyo ang kotse. Hindi. Kapag ibinenta namin ang kotse, paano na kami haharap sa mga tao sa baryo? Problema na ninyo iyon. Lumingon ako kay Aling Reed at sinabi ko, Aling Reed, simula ngayon, ang kwarto lang ni nanay at tatay ang kailangan ninyong alagaan. Huwag na kayong makialam sa ibang bahagi ng bahay. Kapag may humawak ulit sa inyo, tumawag kayo ng pulis. Makalipas ang 1 linggo, nasa isang pulong ako sa opisina. Biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko sa mesa. Si Aling Reed ang nasa screen. Bigla akong kinabahan. Tahimik akong lumabas ng conference room. Hello? Sir, may nangyari. Pasensya na po. Sandali lang akong nagpunta sa likod bahay para magsampay ng kumot, tapos nawala ang gintong pulseras ng matanda. Paano nawala? Ngayon ang araw ng hulog ng kuya ninyo sa kotse. Tumawag ang bangko kaninang umaga para singilin siya. Maya-maya lang, nakita kong palihim siyang lumabas sa kwarto ng matanda, tapos mabilis na umalis sakay ng motorsiklo. Pagkagising ng matanda, kinapa niya ang pulsuhan niya at nalamang wala na ang pulseras. Ngayon umiiyak siya sa bahay.
Kapag nasusukol na ang tao, gagawin niya ang kahit ano. Aling Reed, pababain muna ninyo si nanay. Huwag ninyong hayaang magkasakit siya sa sobrang pag-aalala. Tatawagan ko ngayon din ang ate ko. Pagkababa ko ng tawag, agad kong tinawagan si Fiona. Hello, Brian. Ano nang himala at napatawag ka? Fiona, may nangyari. Ninakaw ni Derek ang gintong pulseras ni nanay at dinala para ibenta. Sabi niya, pambayad daw sa hulog ng kotse. Ano? Si Derek na walang hiya. Ang pulseras na iyon. Biglang natigil si Fiona. Nag-iba ang tono ng boses niya at parang nataranta. Bakit? Ano nang mayroon sa pulseras? Wala. Ang ibig ko lang sabihin, napakahalaga ng pulseras na iyon. Paano niya nagawang nakawin iyon? Brian, huwag kang mag-alala. Pauwi na ako ngayon din. Ako na ang bahala sa kanya. May mali sa naging reaksyon ni Fiona. Kung marinig ng kahit sino na nanakaw ang gintong pulseras na nagkakahalaga ng 20,000 yuan, dapat galit at nalulungkot ang mararamdaman niya. Pero ang tono ni Fiona ay mas parang kinakabahan at inuusig ng konsensya. May problema ba sa pulseras na iyon? Samantala, bumalik si Derek. Hawak niya ang gintong pulseras, namumula ang mukha sa galit. Iyak ka ng iyak. Iyan lang ang alam mong gawin. Ang paborito mong anak na babae, magaling din pala. 3 taon kanyang niloko gamit ang peking pulseras. Dinala ko ito sa tindahan ng alahas at muntik na akong ipahuli sa pulis. Sabi nila, tanso lang ito na may manipis na balot ng ginto. Ito ba ang mabuting anak na lagi mong ipinagmamalaki? Peking pulseras? Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Brian, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong sabihin kay nanay ang totoo tungkol sa pulseras. Sabihin mo na lang na maling pulseras ang naibenta ni Derek. Naging mahirap ang buhay namin itong nakaraang 2 taon. Nalugi ang asawa ko. Wala talaga akong perang pambili ng tunay na pulseras. Gusto ko lang mapasaya si nanay. Maglilipat ako sa iyo ng 5,000 yuan. Gamitin mo muna iyon para mabayaran ang hulog ng kotse ni Derek, pwede. Huwag mo nang palakihin pa ang gulong ito. Samantala, sa kuha ng kamera, nagwawala si Derek habang hawak ang peking pulseras at pasigaw na hinahanap kung nasaan si Fiona. Sinubukan siyang pigilan ni tatay, pero nang iunat niya ang kamay niya, bumagsak sa sahig ang buong katawan niya na parang tuyong sanga. Isang katawa-tawang trahedya ang tuluyang nagpunit sa huling natitirang dangal ng pamilyang ito. Pagkakita ko roon, nabali ang panulat na hawak ko sa isang malutong na langit-ngit. Dinampot ko ang susi ng kotse ko at dali-daling lumabas ng opisina, saka mabilis na nagmaneho pa uwi. Bago pa man ako makarating sa emergency room, narinig ko na ang malakas na sigaw ni Derek. Unahin niyo munang iligtas ang tatay ko, pwede ba? Mayaman ang kapatid ko. Siya ang magbabayad pagdating niya. Sir, pakalmahin po ninyo ang sarili ninyo. Patakaran po ito ng ospital. May pagdurugo sa utak ang pasyente. Napakakritikal ng kalagayan niya. Kung walang paunang bayad, hindi mailalabas ng butika ang mga gamot at hindi rin maihahanda ang operating room. Wala akong pakialam. Kapag namatay siya sa ospital na ito, kasalanan ninyo iyon. Nakaupo si nanay sa bangko, tulala ang mga mata. Katabi niya si Fiona, abalang-abala sa pagtawag kung kani-kanino. Pagkarinig sa mga yabag ko, bahagyang tumahimik ang magulong pasilyo. Ano nang nangyayari? Brian, sa wakas dumating ka na. Bilisan mo, magbayad ka na. Hindi nakakayanin ni tatay. Humihingi ang doktor ng 20,000 yuan na deposito. Fiona, hindi ba nagmamadali kang umuwi? Kalimutan na natin ang tungkol sa peking pulseras. Siguradong may pera ka naman para iligtas ang buhay ni tatay. Namutlang parang papel ang mukha ni Fiona. Nautal siyang sumagot. Ako, naka-freeze ang lahat ng card ko. Brian, alam mo namang nalugi ang asawa ko. Ikaw naman, Derek. Nasa iyo ang buwan ng pensyon ni tatay. Sa loob ng 1 taon, 10,000 yuan na rin iyon, hindi ba? Hindi nga sapat iyon sa pagkain at gasolina. Saan naman ako kukuha ng ipon? Brian, sa oras na ganito, nagbibilangan ka pa rin ba? Gusto mo bang mamatay si tatay? Tama na. Ayoko nang makarinig pa ng mga nakakasuklam ninyong dahilan. Kita nyo? Ano nang sabi ko sa inyo? May pera ang kapatid ko. Siguradong puno ang card niya. Dagdagan nyo pa ang singil. Gamitin nyo ang pinakamagandang gamot. I-charge nyo ang card. Magbayad ng 50,000 yuan. Pero may isang kondisyon. Ang perang ito ay para lang sa lahat ng gastusing medikal na magmumula sa ospital na ito. Anumang matira ay dapat ibalik sa orihinal na card.
Walang sino man ang pwedeng mag-withdraw ng cash. Brian, ano bang ibig mong sabihin yan? Tinatrato mo ba kaming magnanakaw? Ako at si Linda ang magbabantay rito. Hindi ba kami kakain? Hindi ba kami sasakay ng taxi? Wala akong pakialam sa pagkain ninyo o sa pamasahe ninyo. Nandito ako para iligtas ang buhay ni tatay, hindi para tustusan ang katamaran ninyo. Inabot ng 4 na oras bago natapos ang operasyon. Naligtas ang buhay ni tatay pero naparalisa siya. Hindi na maigalaw ang kanang bahagi ng katawan niya at malabo na rin siyang magsalita. Kakailanganin niya ng pangmatagalang rehabilitasyon at tuloy-tuloy na gamot na malaking gastos. At kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras. Gaano katagal siyang kailangang manatili rito? Pwede ba natin siyang iuwi na lang para doon magpagaling? Napakamahal ng ospital. O nga, Doc, magagamot pa ba talaga ang pagkaparalisa niya? Kung hindi rin naman, kahit gaano karaming pera ang gastusin natin, parang walang katapusang balon lang iyon. Kung gising lang sana si tatay ngayon at marinig niyang ang unang reaksyon ng pinakamamahal niyang panganay na anak na lalaki at panganay na anak na babae ay isipin siyang pabigat. Brian, alam ni nanay na may pera ka at kaya mo naman. Para sa pagpapagaling ng tatay mo, paano kung ibalik mo na lang si Aling Reed? Hindi talaga namin kaya ni Derek ang ganitong klaseng pag-aalaga. Tutal, ikaw naman ang nagbayad sa kanya noon. Kinuha ko siya para alagaan ang malulusog kong magulang, hindi ang pasyenteng naparalisa. 300 yuan na bawat araw ang singil ngayon. 300 bawat araw. Harap-harapang pang-hold up yan. 9,000 iyon bawat buwan. Hindi. Hindi talaga pwede. Kung ganoon, kayo na ang mag-alaga sa kanya. Derek, ikaw ang panganay na anak. Sa iyo rin naman mapupunta ang bahay ni tatay balang araw. Kung hindi ikaw ang mag-aalaga sa kanya, sino pa? Fiona, ikaw ang panganay na anak na babae. Ikaw ang paborito ni tatay. Dapat tumulong ka rin. May trabaho ako at may hulog pa akong binabayarang kotse. Ako rin, ang dami ko ring problema sa bahay. CJ, kung ganoon, narito ang kasunduan para sa pag-aalaga kay tatay. Dahil ayaw ninyong gumastos at ayaw rin ninyong mag-abala, linawin na natin ang usapan. Una, ang lumang bahay na tinitirhan ngayon ni nanay at tatay at lahat ng ipon sa pangalan ni tatay, kahit na halos naubos na ni Derek, mapupunta lahat sa akin. Kapalit nito, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot at rehabilitasyon ni tatay, at ako rin ang kukuha ng tagapag-alaga. Ano? Mapupunta sa iyo ang bahay? Sa anong karapatan? Ako ang panganay na anak. Sa akin dapat ang bahay. Pangalawang opsyon, kung ayaw ninyong isuko ang ari-arian, paghahatian nating 3 ang lahat ng gastos. 3,000 yuan bawat isa kada buwan para sa gastusing medikal at bayad sa tagapag-alaga. Magpapalitan din tayo sa pagbabantay sa tabi ni tatay. At lahat tayo ay otomatikong susuko sa karapatan sa mana. Wala rin akong pera, Brian. Ginagawa mo lang ang paraang ito para itulak kaming mamatay. Pinaghihirapan kong kitain ang pera ko. Hindi iyon basta nahulog mula sa langit. Fiona, 3 taon mong niloko si nanay gamit ang pulseras na kunwari nagkakahalaga ng 20,000 yuan, pero ang totoo, 200 yuan lang na peke mula sa bangketa. Hindi ba dapat pag-usapan din natin ang tungkol doon? At ikaw naman, Derek. Malapit nang hindi mabayaran ang hulog ng kotse mo, hindi ba? Narinig kong sinisimulan na ng bangko ang proseso para bawiin ang kotse. Kung pipirma ka sa kasunduang ito at isusuko mo ang karapatan mo sa bahay, babayaran ko ang hulog ng kotse mo ngayong buwan at bibigyan kita ng panahon para maibenta ito. Kung ayaw mong pumirma, edi maghintayan tayo. May pera ako. Kaya kung kumuha ng pinakamahusay na tagapag-alaga para kay tatay, pero ni isang kusing, wala kayong makukuha sa akin. Kapag namatay si tatay, magkita na lang tayo sa korte para hatiin ang ari-arian. Gusto mo bang hulaan kung magkano ang mapupunta sa iyo? Brian, panalo ka na. Sa iyo na ang bahay. Sa iyo na rin si tatay. Huwag mo na akong gambalain kahit kailan. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo ako ginugulo, hindi rin kita hahanapin. Malamig na suminghal si Derek at tumalikod, saka naglakad papunta sa kotse niyang nababalutan ng alikabok sa gilid ng kalsada. Pagbukas niya ng pinto at pagsubok na paandarin ang makina, ilang mapurol na klik lang ang narinig. Hindi man lang umandar ang makina. Sa sobrang inis, malakas niyang sinuntok ang manibela, bumaba ng kotse at sinipa ang pinto nito. Basurang kotse. Pati ikaw, tinalikuran mo na rin ako. Sakto namang may humintong tow truck sa harap ng kotse niya. 2 malalaking lalaki ang bumaba at dumiretso kay Derek. Ikaw ba si Derek? May utang ka sa lending platform namin.
Mahigit 100,000 yuan na ang prinsipal at interes. Lampas na sa takdang bayaran at default ka na. Ayon sa kontrata, kukunin na namin ang kotse. Ano? Kaunting libo lang ang utang ko sa bangko. Kababayad ko lang noon. Utang sa kotse iyon. Ang pinag-uusapan namin ay ang online loan mo. Alam na alam mo kung gaano kalaki iyon. Ikabit na. Sanay na sanay ang dalawang lalaki habang ikinakabit ang kadenang panghila sa kotse. Tinakpan ni Linda ang bibig niya sa sobrang gulat. Hindi. Hindi ninyo pwedeng kunin iyan. Iyan ang kabuhayan ko. Walang kaabog-abog na hinila ng isa sa mga lalaki si Derek palabas ng kotse at itinulak siya sa lupa. Dahan-dahang iniangat ang kotse. Gumulong si Derek sa lupa, gumapang papunta sa akin, at lumuhod ng malakas sa harap ko. Nagmamakaawa siyang umiiyak. Brian, iligtas mo ako. Pakiusap, tulungan mo akong bayaran ang 100,000. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakaluhod ako. Minsan, para matulungan siyang mabayaran ang utang niya sa sugal, 3 buwan akong nabuhay sa instant noodles. Ngayon, habang nakikita ko siyang nagmamakaawang parang aso, awa na lang ang nararamdaman ko. Derek, wala na ang kotse mo. Kasama na rin ang yabang mo. Tungkol naman sa utang mo. Inilabas ko ang telepono ko at nagpadala ng mensahe kay Aling Reed. Aling Reed, simula ngayon, ang kailangan na lang ninyong alagaan ay ang matandang na paralisa. Tungkol naman sa iba, wala na akong balak pang mag-ingat sa nararamdaman nila. Sa bahay na ito, simula ngayon, ako na ang masusunod. Kinabukasan ng hapon, nakalupasay si nanay sa sahig, walang laman ang tingin, habang mahigpit na hawak ang peking pulseras na tanso na may balot na ginto. Lahat sila sinungaling. Lahat sila. Wala ng kotse. Wala na ring mukha. Nagdingit-ngit na pumasok si Derek sa pangunahing sala, inagaw ang peking pulseras sa kamay ni nanay at malakas itong inihampas sa dingding. Nabiyak sa dalawa ang pulseras at bumagsak ang mga piraso nito sa sahig. Ayan. Ngayon alam na ng buong baryo na hindi ko man lang mapanatili ang isang lumang kotse. Dahan-dahang lumabas si tatay habang nakasandal sa tungkod, nanginginig ang buong katawan. Nakita niya ang mga nagkalat na piraso sa sahig at si Derek na nagwawala. Dumilim ang mukha niya. Sa mahinang kalabog, dumulas ang tungkod mula sa kamay niya at bumagsak sa kulay abong sahig na ladrilyo. Robert. Pagkarinig noon, agad na tumakbo papasok si Aling Reed, kinandili ang ulo ni tatay, saka tumawag sa akin. Sir, tumawag kayo agad ng ambulansya. Mukhang na-stroke si Mr. Robert. Kaya ito ang anak na lalaki at anak na babae na buong buhay ninyong kinunsinti, at sila rin pala ang tuluyang nagdala sa inyo sa ospital. Pagdating ko sa emergency room ng ospital sa bayan, nagpupunas ng luha si nanay, litong-lito ang itsura. Brian, dumating ka na rin. Sabi ng doktor, may pagdurugo sa utak. Kailangan siyang operahan. Malaking pera ang kailangan. Brian, nagdala ka ba ng pera? Bilisan mo, magbayad ka na. Kanina pa nangungulit ang doktor. Humihingi sila ng 50,000 yuan na deposito. Inalis ko ang kamay ni nanay sa akin at naglakad papunta sa nurse station. Anak ako ni Robert. Ano ang lagay niya? Kayo na ang magpasya agad bilang pamilya. Malaki ang pagdurugo sa utak niya. Kailangan siyang operahan agad para alisin ang namuong dugo. Kung hindi, malaki ang posibilidad na maparalisa siya o mamatay. Magkano ang operasyon? 50,000 yuan ang deposito. Pagkatapos noon, depende na sa kondisyon niya ang gasto sa ICU. Maghanda kayo ng 100,000 yuan. 100,000. Harap-harapang pang-hold up yan. Nurse, pwede bang huwag na lang operahan? May matanda rin sa baryo namin na na-stroke. Uminom lang siya ng gamot, naswero, tapos gumaling na. Hindi siya gumastos ng 100,000. Magkakaiba ang kondisyon ng bawat pasyente. Sa tindi ng pagdurugo ng kapamilya ninyo, hindi siya makakaligtas kung walang operasyon. Kung mamatay siya, hayaan na lang siyang mamatay. Pagkasabi ni Derek nyon, napalingon sa amin ang lahat ng tao sa pasilyo, gulat na gulat. Derek, ano nang sinabi mo? Mali ba ang sinabi ko? 70 taong gulang na si tatay. May alta presyon na siya at diabetes. Kahit gumastos tayo ng 100,000 at mailigtas siya, paano kung maparalisa naman siya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Wala kaming 100,000 na itatapon lang ng ganoon. Nahila na nga ang kotse. Pagkasabi niya yon, lumingon siya sa akin, may mabagsik na tingin sa mga mata niya. May pera si Brian. Pero ang pera niya kailangan pa rin gamitin para mabawi ang kotse ko. Hindi natin pwedeng sirain ang buhay ng mga buhay pa para lang sa isang matandang malapit ng mamatay.
Ibig mong sabihin, susuko na lang tayo sa pagpapagamot? Ang tawag doon ay konserbatibong gamutan. Swero lang at hayaan na nating ang kapalaran ang magpasya. At huwag kang magkunwaring mabuting anak. Kung kaya mo naman, ikaw ang magbayad. Kung handa kang maglabas ng 100,000 yuan, sige, iligtas mo siya. Wala akong pera. Napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan. Sarili mong ama iyan. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Fiona. Brian, narinig kong may sakit si tatay. Nasa biyahe na ako palabas ng bayan. Hindi na ako makakabalik. Ikaw na muna ang bahala. Tungkol sa pera, alam mo namang nahihirapan ang ate mo. Bumukas ang pinto ng operating room. Mabilis na lumabas ang doktor, hawak ang consent form para sa operasyon. Nakapagdesisyon na ba kayo? Kung hindi kayo pipirma ngayon, mahuhuli na ang lahat. Napaupo si Derek sa bangko. Hindi ako pipirma. Wala akong pera. Ikaw ang panganay na anak. Kung hindi ikaw ang pipirma, sino? Buhay ng tao ang nakataya. Kung may gagawin man tayo, konserbatibong gamutan lang. Nasa kapalaran na ang lahat. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, bigla na lang akong natawa hanggang sa tumulo ang mga luha ko. Tay, kung gising ka lang sana ngayon at marinig mo ang mga salitang iyan mula sa pinakamamahal mong panganay na anak, ano kaya ang mararamdaman mo? Ako ang pipirma. Ikaw ang pipirma. Sa anong karapatan? May pera ka ba? Brian, sasabihin ko na sa iyo, kapag ikaw ang nagbayad ng perang iyan, kusang loob mo iyong ginawa. Huwag mong asahang may isa mang sentimo kaming ibabalik sa iyo. At sa totoo lang, mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin ang perang iyan. Uwi tayo sa baryo at hahanap ng albularyo. Lumayas ka. Dahil sa tingin ko, napaatras si Derek at binawi ang kamay niya. Singilin ninyo ng 50,000 yuan. Kung kulang pa, magdadagdag ako. Gamitin ninyo ang pinakamagandang gamot. Ipasok ninyo siya sa pinakamagandang ICU. Naiintindihan po. Nakatitig si Linda sa resibo habang unti-unting nagingit-ngit sa galit. 50,000. 50,000 iyon. Brian, wala ka talagang utak. Mas gugustuhin mo pang itapon ang pera sa ospital kaysa tulungan ang sarili mong kapatid. Muling umilaw ang ilaw sa operating room. Ipinasok na si tatay sa loob. Humarap ako sa mga tinatawag kong kapamilya. Makinig kayong lahat. Ang perang ito ay inutang ni tatay sa akin. Wala itong kinalaman sa inyong lahat. Simula ngayon, kukuha ako ng 2 full-time na tagapag-alaga na magpapalitan sa 24 na oras na pagbabantay. Wala sa inyo ang pwedeng makialam sa pag-aalaga sa kanya. At wala rin sa inyo ang pwedeng humawak ni 1 sentimo ng pondong nakalaan para sa pagpapagamot niya. Sa anong karapatan? Ako ang panganay na anak. Ako ang dapat mamahala sa pera. Ikaw ang mamahala sa pera. Kalmado kong inilabas ang telepono ko, pinindot ang screen at nilakasan ang volume. Kung mamatay siya, hayaan na lang siyang mamatay. Kahit gumastos tayo ng 100,000 at mailigtas siya, paano kung maparalisa naman siya? Umalinggaw ang recording sa buong pasilyo. Isa-isang napatingin ang mga bantay ng ibang pasyente kay Derek, puno ng pagkasuklam ang mga mata nila. Ikaw, sinadya mo akong bitagin. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang sarili ko. Derek, paano kung i-post ko ang recording na ito sa group chat ng baryo? Ipadala ko sa mga amo mo. At sa lahat ng mga kahina-hinala mong kaibigan. Ano kaya ang iisipin nila tungkol sa iyo? Huwag. Pakiusap, huwag mong i-post, Brian. Nagkamali ang kuya mo. Nadala lang ako ng takot. Kung ganoon, tumahimik ka. Gusto mong manatiling pribado ang recording na ito. CJ, maglaho kayong lahat ngayon din. Habang inooperahan si tatay, ayokong makita ang kahit isa sa inyo sa harapan ko. Kapag nagising si tatay, sasabihin ko sa kanya kung sino ang nagligtas sa buhay niya at kung sino ang gustong mamatay siya. Umuwi ka at tingnan mo kung may natitira pang mahahalagang bagay na pwedeng ibenta. Brian, ang kuya mo, siya naman talaga. Kapag ipinagtanggol mo pa siya, ipaparefund ko ang buong deposito. Tutal, asawa mo siya, hindi akin. Ang 100,000 ito ay hindi dahil sa pagiging mabuting anak. Ginagawa ko ito para lang magkaroon ako ng malinis na konsensya. Simula ngayon, ako na ang may karapatang magpasya kung paano ko pakikitunguhan ang pamilyang ito. Amoy gamot ang buong kwarto sa ospital. Nakahiga si tatay sa kama, naninigas at hindi maigalaw ang kalahati ng katawan niya. Derek. Halos hindi maibuka ni tatay ang bibig habang pilit niyang binibigkas ang pangalan. Tay, hinahanap mo ba si Derek? Abala siya.
Hindi siya makapunta. Abala? Sa ano? Abala sa pag-iisip kung paano matutubos ang sirang kotse niya. Abala sa pag-iisip kung paano makakatipid sa gastusin sa pagpapagamot mo. Kahit sa ganitong pagkakataon, ang gusto pa rin niyang makita ay ang panganay na anak na gustong pabayaan siyang mamatay. Hindi ka naniniwala? Inilabas ko ang telepono ko. Isang beses pa. Sa huling pagkakataon, pinatugtog ko ang recording. 70 taong gulang na si tatay. Paano kung maparalisa siya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Wala kaming 100,000 na itatapon lang ng ganoon. Ang tawag doon ay konserbatibong gamutan. Nasa kapalaran na ang lahat. Masakit na umalinggaw sa tahimik na silid ng ospital ang pamilyar na boses ni Derek. Pinatay ko ang telepono at lalo ko pang idiniin ang katotohanan. At si Fiona naman. Sa sandaling marinig niyang kailangan ng pera, sumakay siya sa bus palabas ng bayan ng gabing iyon at pagkatapos ay binlock ang numero ko. Tay, ang operasyon mo, ang pananatili mo sa ospital, at ang bayad sa tagapag-alaga sa nakalipas na 3 araw ay umabot na sa 113,000 yuan. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo. Tingnan mong mabuti. Ako ang humila sa iyo pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Samantalang ang pinakamamahal mong panganay na anak, sa mismong sandaling iyon, umaasang mamatay ka na lang sa operating table para magamit niya ang perang iyon sa pagtubos ng kotse niya. Matinding nanginig ang kamay ni tatay. Nagkalat sa sahig ang mga resibo na parang mga snowflake. Tama na, Brian. Huwag ka nang magsalita. Pero dahil ako ang nagbayad nito. Makalipas ang 1 linggo, inilipat si tatay sa ordinaryong kwarto ng ospital. Sa wakas ay nagpakita rin si Derek. Brian, mas may malasakit ang pamilya sa sariling pamilya. Hindi kailanman mapapantayan ng isang estranghero ang pagmamahal ng tunay na anak. Ibigay mo na lang sa akin ang 6,000 yuan na buwanang bayad sa tagapag-alaga. Ginagarantiya kong aalagaan kong mabuti si tatay. Napatawa lang ako ng malamig at hindi siya pinansin. Pirmahan mo ito. Ang kasunduan sa pag-aalaga kay tatay. 1 beses na bayaran na lang at wala nang kasunod pang bayad pagkatapos nito. 120,000 yuan na ang nagastos ko para kay tatay sa pagkakataong ito. Ayon sa batas tungkol sa obligasyon ng mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang, sapat na iyon para mabawi ang pananagutang dapat kong bayaran sa susunod na 10 taon. Simula ngayon, may karapatan na akong itigil ang pagbabayad ng anumang susunod pang gastusin. Kailangan ding mabuhay ng pamilya ko. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabing ikaw ang panganay na anak? Hindi ba ikaw ang dapat magmana ng ari-arian ng pamilya? Ang bahay, ang lupa, ang perang itinabi ni nanay at tatay para sa libing nila. Ayoko sa kahit alin doon. Sa iyo na lahat. Pati ang lahat ng marumi at walang utang na loob na responsibilidad, sa iyo na rin. Sa anong karapatan? Hindi ako pipirma. Kung tatanggi ka, magkikita tayo sa korte. Maghahain ako ng kahilingan para ma-freeze ang mga ari-arian, saka ipa-auction ang lumang bahay na tinitirhan ninyo para mabayaran ang gastusing medikal. At habang ginagawa ko iyon, ilalabas ko rin sa publiko ang recording mo tungkol sa pagpapabaya kay tatay. CJ, Brian. Panalo ka na. Talagang may ibubuga ka. Kapag namatay si nanay at tatay, huwag ka nang magpakita pa sa libing nila. Huwag ka nang yumuko sa harap ng puntod nila. Problema ko na iyon. Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Itay, inay. Mula pa noong bata ako, lagi ninyong sinasabing si Derek ang anak na maaasahan ninyo. Ngayon, natupad na ang gusto ninyo. Hindi na ako makikialam pa. Pinaalis ko na ang tagapag-alaga. Simula bukas, ang pinakamamahal ninyong panganay na anak na mismo ang personal na mag-aalaga sa inyo. Ano man ang mangyari mula ngayon, nasa inyo na iyon. Good luck! Sa wakas, nawala na ang aninong kumulong sa akin ng mahigit 20 taon. Makalipas ang 3 taon, dahan-dahan kong minaneho ang isang makintab na itim na kotse sa mga luma at kupas na kalsada ng bayan. Sa labas ng bintana ay isang maingay na palengke. May isang babaeng magulo ang buhok at mukhang mahigit 10 taon ang itinanda kumpara noong 3 taon ang nakalipas, nakaupo sa gilid ng kalsada. Si Linda iyon, nakikipagtalo sa tindera ng gulay dahil lang sa ilang barya, pareho na silang namumula sa galit. Naku, iyan ang panganay na manugang ng pamilyang iyon. Nakakaawa talaga. Narinig kong araw-araw daw siyang nilalasing at binubugbog ng asawa niya. May matandang paralitiko pa silang inaalagaan sa bahay, at namumulot na lang daw siya ng mga basura para mabuhay ang buong pamilya. Buti nga sa kanila.
Narinig ko noon, ayaw nilang ipagamot si Robert at itinaboy pa nila ang bunsong anak na manager sa malaking syudad. Tingnan mo sila ngayon. Puro talunan na lang ang natira. Tutu. Nakakaawa talaga. Parang may naramdaman si Linda. Bigla siyang tumingala. Tumagos ang tingin niya sa maingay na karamihan at dumiretso sa mamahaling kotse. Sa likod ng salamin, malinaw niyang nakita ang lalaking nasa driver's seat. Biglang lumaki ang mga mata niya. Naghalo sa mukha niya ang inggit, kahihiyan, pagkabigla at pagsisisi. Sa mundong ito, may mga ugnayang pampamilya na biyaya at mayroon ding sumpa. Kapag nakalaya ka na sa sumpa, ang naghihintay sa iyo ay malawak na kalangitan at walang hangganang karagatan. Itinaas ko ang bintana ng kotse, isinara ang lahat ng ingay sa labas. Hindi ako huminto. Mas diniinan ko pa ang silinyador. Sa rearview mirror, paliit ng paliit ang luma at sirang bayang iyon hanggang sa naging maliit na itim na tuldok na lang ito at tuluyang naglaho.